Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. On our previous video, pinag-aralan natin yung groupings using match case. So ngayon naman pag-aaralan natin is mas malalim na conditional statement. Napag-aralan na natin yung basic if statement, if else statement, at saka yung elif, tapos match case. So ngayon, lalaliman natin. So gusto ko lang malaman ninyo yung fundamentals bago tayo mag-level up. Ganun naman talaga, hindi pwedeng nasa taas agad tayo tapos di natin alam yung nasa baba. Baka malaglag tayo niyan. Okay guys, so pag-aaralan natin ngayon guys is nested if at saka nested if else. Iba-iba kasi yung format niyan. Subukan nating daanan lahat. Paano ba natin sasabihin na nested at ano ba yung nested? Okay? Do, alam na natin kung ano yung if statement, if else. Alam na natin yan. Eh yung nested if tsaka nested if else, paano yun? Ganito yan guys. Without further ado, syempre para ma-demo natin ng malinaw at maayos guys, open na natin yung ating mga compiler. Ang gamit ko ngayon is VS Code. Ayan. Maglalagay ako dito ng hashtag para ating notes. Okay. Ang topic natin for today is nested. Ayan. Nested if at saka nested if else. Ayan, kasi ako magaling mag-type. Ngayon, ang tanong ganito. Paano ba natin, una, alamin natin, ano ba yung nested? Paano natin malalaman kapag ang isang bagay ay nested? Kapag kasi nasabi natin nested guys, ibig sabihin guys, parang meron siyang parent. In other terms naman, parang merong outside. Ito habi, bigyan ko lang kayo ng idea. Outer, meron namang inner. So, diyan natin malalaman kapag ang isang bagay ay nested. Merong nasa labas, merong nasa loob. Okay, so simulan natin sa nested if guys. Saan tayo magsisimula? Siyempre magsisimula tayo by declaring a variable or variables. Okay, so number one, sabihin natin, gawa tayo ng simple example. Gawa tayo ng program na checking username and password. So maglagay tayo dito ng variable, username. So sabihin natin yung username, ang value niya ay admin. Hindi ko na isa-isahin, napag-aralan na natin itong mga basic na to guys ha. Tapos yung kanyang password ay password 1234. So string pa din, 1234. Yeah, mga wifi natin dyan ha. Gagawa tayo ng unang statement. Pag sinabi natin ng if, di ba, maglalagay lang tayo dyan ng if. Yan. Tapos yung condition. So ano yung condition natin? Sabihin natin, if yung username, kapag yung username is equal, saan? Kung kapareho siya ng value ng alin? Ng admin, then magpiprint tayo ng admin, tapos maglalagay tayo ng colon. Magpo-proceed siya dito. Okay? Sa another if. Kumbaga, sa loob ng if, meron pang if. Ngayon, naalala ninyo yung logic, di ba? The only time na magpo-proceed ang isang conditional statement sa next block of code or dun sa loob niya is kapag kayong condition is true. Again guys, naaalala ninyo, pinag-aralan na natin to. Okay? Bakit? Kasi guys, kapag ka-false, kunyari, di ba, nag-input siya tapos yung username hindi naman equals to admin. Sabihin, di niya talaga alam yung username, di ba? Nanguhula lang siya. Eh di false yun. Mag-terminate na yon, di ba? Hindi na yon tutuloy. Magi-stop na agad yung program. Error ka na. Bakit? Kasi yung username na in-input mo hindi naman admin eh. Bakit? Kasi ang username, admin dapat. Pag admin ang tinype mo, true yon, magpo-proceed tayo ngayon sa next. So ganito yan guys. Meron tayong if, tapos sa loob nun, meron pang if. Ngayon, the only time na makakapasok ka dun sa loob is kapag ka-true yung unang condition. Ngayon, sabihin natin na yung username is nilagay niya admin, totoo, true. E di magra-run siya ulit. Saan? Dun sa next if statement. Ano yung next if statement natin? Si password naman ngayon ipacheck natin. If si password ay equal siya dun sa value na 123, 1234, anong magra-run? Magra-run ngayon yung print. Welcome to your account. Ayan guys. Nakuha ninyo. Nakalimutan ko maglagay ng colon. Tapos syempre guys, ito indentation ang problema nito. Tandaan nyo, sobrang sensitive ni Python sa indentation. So ganito yung itsura ng isang nested if guys. Sa loob ng if, kapag ka nakapasok ka doon, kapag ka true ang naging condition, magpo-proceed ka doon sa nested if. Yung if sa loob ng if. Okay? Yung unang if, kailangan mo munang sagutin yung ating username. Okay guys, kapag katama yung username mo, ngayon, sagutin mo naman yung password. Diba? Kapag katama yung password mo, print na, welcome to your account. Ngayon, subukan natin lagyan ng user input para may thrill. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So sabihin natin, ito yung ating variables. Username. Yan. Tapos, input yan. So, input. Tapos, lagay tayo dito ng enter. Ibilisan ko na lang ha. Enter. Username. Ayan. Paste.
After that, input ulit. Password naman ngayon. Password. Okay? Yung una, input username. Yung ikalawa ay password. Input password. Tapos lagay natin na input. Tapos lagay tayo ng enter. Password. Ayan. Bilisan na lang natin. Tapos ito guys, papalitan na natin to. Okay? Tanggalin muna natin yung mga conditions. Kapag yung in-input na username ay username is equals doon sa tunay na username guys. If yung in-input na username is equals doon sa tunay na username. Sige, proceed. Okay? Ngayon guys, si password naman, tanggalin na natin to. Lagay natin, kapag yung in-input na password ay equals dun sa tunay na password, welcome to your account. So ngayon, sige, subukan natin i-run. Ano lang, napag-aralan na natin to, user input, napag-aralan na natin yan. Okay? Dinagdag ko lang para medyo tricky. Ang talagang topic natin dito is itong nested if. Okay? Una, merong outer if, meron namang inner. So kailangan ma-true mo yan lahat para makuha mo yung welcome to your account. I-run ko ngayon to. So i-run natin siya. Run. Ayan. Nakalagay dito, enter your username. So, ang username natin is admin. Enter. So, pagkatapos natin i-input yung ating username, guys, next na nag-run is ito naman, ay password. Input mo naman yung password. So, kapag ka-input natin yung password, 1, 2, 3, 4, welcome to your account. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos, ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman, guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Diba? Nakapasok tayo. Diba? Bakit? Kasi nung una, ganito yung ginawa natin. In-input natin yung username. So chinek niya, yung in-input mo, yung username, chinek niya ngayon. Yun ba ay equals dun sa talagang username? Oo. Kasi ang in-input natin is admin. Ang value ng username is admin. So nag-proceed tayo sa next. Saan? Dun sa input password naman. So, i-check niya ulit. Yung in-input niya na password. So, tapos na tayo dun sa unang if. If yung password o yung in-input niyang password is equals din dun sa tunay na password, magpe-print na ngayon yung welcome to your account. Nakita ninyo, ganyan gumagana yung logic ng nested if. Okay? So, sige nga, maliin natin. For example, paano pag minali ko? So, tinype ko dito is min add. Tapos, dito nilagay ko, tatama natin yung password. Magpo-proceed pa ba tayo dun sa welcome to your account? Hindi na. Nakita ninyo, hindi lumabas yung welcome to your account. Bakit? Pagdating pa lang kasi dito guys, is false na tayo. So nag-terminate na siya dito kaya hindi na natin na-print yung ating welcome to your account. So the only time na makakarating tayo din sa inner is kapag katama yung outer. So pinapakita ko lang sa inyo basically, ganito yung itsura ng nested if. Okay guys, merong if sa loob ng if. So yung next topic natin, paano naman yung nested if else? So dito medyo tricky na. Pwedeng kapag ka nag-enter ka ng password mo, oops, password invalid na. Okay? Hindi kagaya ngayon, di ba, walang lumalabas. Although hindi tayo nakakapag-proceed dun sa pinaka main goal natin, which is yung welcome to your account. Pero walang notice na, oy, invalid yung username mo. Anong mean add? Admin ng username. Diba? Kasi ang logic pa lang naman natin is hindi pa ganun ka-kompleto. So para ma-achieve natin yon, pag-aaralan natin yung nested if else. Pwede na nating makita na ay invalid pala yung in-enter kong password.